Welcome back! Pag-uusapan natin ang tiwala at disiplina sa ating episode for this morning, this afternoon, this evening. Sa mang panig ng mundo kayo ngayon? Ikaw ba yung tao na may gustong gawin sa buhay, ngunit natatakot kang gawin ito? Una, dahil sa nakaraan mong experience, gusto mong sumuko na lang, gusto mong tumigil, o gusto mong maging nasa status quo. Maraming factors kung bakit hindi tayo nag-move forward. Una, dahil sa tinatawag nilang fear or takot. Ito ang pinakamabigat kung bakit hindi natin kayang umabante. Kung bakit meron tayong doubt, meron tayong pag-aalinlangan. Kumbaga, okay na, nagawa ko naman yon, pero siguro hindi para sa akin. O kulang ka lang sa tulak, kulang ka lang sa motivation, higit sa lahat, disiplina. Pinaka importante ang disiplina. Kung wala kang disiplina, talagang matatakot ka. Meron kang assurance sa sarili mo na kapag ginawa mo ulit yung bagay na ginawa mo dati at nag-failed ulit, nabigo ka, ay susuko ka na lang. Dito na papasok yung iba't ibang klase ng mga demons. They're telling you na you are not fit to do this. Iba na lang gawin mo, sumuko ka na lang. Lalo na kapag sa external sources natin. Marami sa atin sa magulang, sa mga kaibigan, sa mga katrabaho, sila ang nagbibigay madalas ng factor kung bakit lagi tayong nasa tinatawag na comfort zone. Hindi tayo nakaka-move forward. Alam niyo, isang pelikula na panood ko kay titled Meet the Robinsons. Isang inventor yung bida. Para sa mga hindi pa nakakapanood, matagal na pelikula na yun. Lumang pelikula na siya. Panoorin niyo yun. Marami kayong matututunan doon. Importante doon sa movie na yon, yung tema na keep moving forward. Regardless sa external resource o external sources mo, kung ano ang sinasabi ng kapaligiran sa'yo, ikaw pa rin yan eh. At the end of the day, ikaw pa rin yan. At kahit na marami nagsasabi sa'yo, nasa iyo pa rin yan kung magpapaapekto ka sa mga nagsasabi sa'yo. Higit sa lahat ng mga negative, discouraging, and uplifting encouragement and uplifting words na ida-down ka talaga nila kasi sila mismo sa sarili nila na-down sila. Kaya hindi na sila sumulong pa. Hindi na sila lumaban. As long as ginagamit mo yung talento na ibinigay sa iyo ng Diyos, higit sa lahat para sa kaluwalhatian niya at hindi mo binabali ang mga kautusan, laws, statutes, and commandments niya. Importante sa pagtupad mo ng pangarap sa buhay, meron kang takot sa Kanya at meron kang discernment. Hindi ka nakikinig sa kung sino-sino man dyan. Napakaimportante kung gusto mong gawin ang gusto mong gawin sa buhay, humanap ka ng payo hindi sa mga motivational teachers kundi unang-una sa banal na espiritu. Sa banal na espiritu, siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan, ng kaalaman at pangunawa sa kung anong dapat gawin mo sa talento na ibinigay sa iyo ng Diyos. Para magkaroon ka din ng tinatawag na gifts of the Holy Spirit, importante ang pagbabautismo sa tubig na hindi dapat mawawala. Isang paraan yon para maibigay ng banal na espiritu ang regalo na nagmumula sa Kanya. Parang sa ganon, meron kang judgment, righteous judgment to discern kung ano ang plano at layunin ng Diyos sa buhay mo. At pangalawa, dapat sumunod ka sa Kanya mga kautusan dahil ito ang magiging gabay mo at liwanag ng lalakaran mo. Ibig kong sabihin, ang kanyang kautusan, ang kanyang salita na nasa Biblia, ang siyang magbibigay ng kaisipan, malawak na kaisipan, bukas na kaisipan sa ating mga puso't isipan para sa anumang desisyon na gagawin natin. Unang-una, mabigyan natin ng kaluwalhatian ang Diyos. Magbabasa tayo sa Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Ibig sabihin, napaka-importante ng pagtitiwala natin sa Diyos. Hindi dapat tayo tumitingin sa sarili nating kaunawaan, sa sarili nating pangunawa dahil marami na po ang napahamak dahil nagtiwala sila hindi sa Diyos kundi sa mga sarili nila. At sa lahat ng bagay dapat natin siyang i-acknowledge. Maganda man o pangit ang iyong nilalakaran na sa palagay mo wala na akong pag-asa ngunit nagkakamali ka. Hindi pa huli ang lahat dahil unang-una buhay ka pa. Marami tayong suliranin. Oo, nakasulat rin yan sa kasulatan na ang mga tunay na naglilingkod ay hindi mawawalan ng suliranin bagkus patuloy po tayong makakaranas ng mga ito.
At kung hindi ka pa nakakaranas ng anumang mabigat na suliranin sa buhay, ay nako, siguradong abnormal ka. De, joke lang. Sana meron kayong natutunan, meron kayong napulot na aral sa pagtupad ng pangarap. Hindi lamang dapat tayo tumitingin sa sarili nating kakayanan. Unang-una, tignan natin ang Diyos. Dahil alam ng Diyos, siya ang naglikha sa atin. Alam niya ang pasikot-sikot. Alam niya nga ang bilang ng mga buhok mo. Buong katawan. Huwag na nating idamay lang yung buhok sa ulo, bagkus sa buong katawan. At nalaman niyo kung gaano kaimportante ang pagtitiwala sa Diyos at sa banal na spirito.